Each story, a journey of hope. Each vocation, a testament of love. Each priest, a mama's boy. Welcome sa Mama's Boys. Ngayong araw, makakasama natin ang isang pari na may napakalalim na kwento. Matapang na humarap sa mga pagsubok na sumubok sa kanyang pananampalataya. Samahan ninyo ako habang ikinukwento ni Father Leonilo Father Dags Dagpin ang kanyang bukasyon, ang kanyang pananampalataya at ang matibay niyang debosyon sa Santo Niño na naging sandigan niya sa bawat yugto ng buhay. Ako po si Romar Chuka at ito ang Mama's Boys. Welcome to Mama's Boys, also known as Mama Mary's Boys. I'm your host, Romar Chuka, and today makakasama natin si Father Leonilo Dagpin or si Father Dags mula sa Diocese of Dipolog. Kilala siya sa kanyang joyful ministry at sa lakas niya sa social media kung saan daghan kaayo or libo-libo ang napapalapit kay Lord dahil din sa mga pinopost niya. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang kanyang bukasyon, ang buhay niya bilang pari sa Mindanao, at syempre, aalamin natin kung anong mga TikTok dance craze ang kaya niyang gawin. Anyway, let's get to know Father Dag. So, maayong adlaw, Father Dag. Maayong adlaw, Romar. Maayong adlaw sa ato ang mga nagsunod. So, in translation, sa lahat ng mga nagpa-follow. Okay. Siguro muna, Father Dags, ano ang favorite food niyo? O yan, para at least okay tayo. Okay. Yung top most favorite ko, dinuguan. Nga naman na bakit dinuguan? Kasi parang yun yung nakasanayan na binibili namin mula nung maliit pa kami. Dinadala. Kasi kami, although may kaya naman, kasi yung papa ko, engineer, no? Dito sa Dipolog. Electrical and mechanical. Doon sa Iligan. Sa Iligan. Doon ako pinanganak. Iligan City. Kasi during that time, yung Iligan City, yun yung industrial city of the South. So kung engineer ka, doon yung trabaho pag engineer. At saka kasi nandyan yung MSU-IIT, di ba? Yung MSU-IIT. Mindanao State University Institute of Technology, di ba? Pero sinanay kaming kumain sa palengke, sa sidewalk. Kaya yung pagkaing paborito ko, yung dinuguan, nasa sidewalk, nasa palengke yan mga karinderya. Kaya pag sinong nagtatanong yung favorite food ko, dinuguan, number one talaga. Number So, in Bisaya, kan kinsa nga dinuguan ang ganahan jud ka or kaninong dinuguan ang pinaka-favorite mo, Pads? Wala diyo'y particular nga lugar. Ang ako alang, aslom. Ang gusto mo maasim at maanghang. Yun yung pampagana, talaga, gana. Oo, pampagana. Pero yung yung with puto, you'd like it? Wala. Hindi ako nasanay sa yung puto dinuguan. Yung puto at dinuguan. Rice talaga, rice. Oo. Oo. Ang galing na Pero yun, dahil ikaw na rin ang nagsimula na yung kabataan mo pala, Father, Iligan. You were born there as well. Iligan. So, ano yung story of your family? No, parang was your family very religious po growing up? Yun yung vocation story ko. Kasi hindi naman pang MMK yung vocation story ko na parang makakaiyak, no? Hindi naman. Yung very religious lang talaga yung parents ko. Kasi yung father ko, Dapitanon. Kaya yun yung dinadala ko na parokya, Dapitan City. Where Jose Rizal was exiled, no? If you remember. Yung Dapitanon talaga, until now, kahit yung mga kabataan, very pious and religious talaga. Yung mama ko naman,
ganun din, from Bohol, Bulanon. So, very religious din. So, nag-merge yung dalawang very religious. Kaya, yun yung tinuro. Yung very striking lang na when I was still a little child, like kindergarten, ako na yung isa sa 5 maliliit na bata na nagli-lead ng rosary sa community namin. Ito ba yung mga black rosary pads? Yung mga black rosaries. Kasama namin yung mga grown-ups talaga. Kami yung mga maliliit na memorize na yung Holy Rosary kasi tinuro. Saka yung Holy Mass, regular kami. Ako kasi, hindi ako sakristan or youth sa parokya. Regular Sunday churchgoer lang kami. Pero, yun yung piety ni Mama at ni Papa. Yun yung nakuha namin, yung nakuha ko. Kaya, yun yung parang naging springboard sa bukasyon ko. Binhi o seed. Yun po. Oo. So it's the piety, which is one of the 7 gifts of the Holy Spirit. Tama. Wait lang, memorize ko yan. Wisdom, knowledge, understanding, fortitude, piety, counsel, fear of the Lord. Sakto, Pads. Wala lang, naano ko lang. Pero, so, yung growing up, your family was very pious, no? Sa pero kailan nagsimula yung I think Saint Ignatius tells us of of the desire, no? Yung the desire to be a priest. Nung bata ka, minor seminary ka agad kasi or parang nag-corporate life ka mo. Ano yung naging journey niyo po? Right after high school, I was 16 years old that time. Pumasok ako sa seminaryo. College seminary. I decided na pumasok just 3 months before graduation sa high school. Kasi may seminarista sa Inahan sa Kinabuhi Mother of Life Seminary sa Iligan City. Okay. Kasi yung high school ko, LaSalle Academy. Ay. Yung seminarista, nag-conduct ng vocation campaign sa school. Sa LaSalle. Sa LaSalle Academy. Graduating kami doon. 3 months na lang before graduation. Doon parang yung parang ganito, anong tawag doon? Hindi ko ma-describe in words while he was talking, yun yung parang napukaw. Fell into place. Parang you were startled. Kaya nako-connect natin yan yung sa vocation, yung piety nila Mama and Papa. Parang long term pala yung ginawa nila. Hindi trigger. Pero parang yun yung if we yung bread, 'di ba? Yeast. Yung ganon. Yun yung parang seminary nag-trigger sa akin na pumasok sa seminaryo. And imagine, parang kasi ako city boy Iligan City, grabe yun. Yung development during that time, industrial city of the South. Talagang blooming yung Iligan City that time. Unusual for a city boy to decide na pumasok sa seminaryo. Marami kami nun, nag-take. Maraming nakapasa. Ako lang yung isang talagang nag-pursue. Yung nagpatuloy na pumasok. So, yun yung parang, yung 3 months before graduation, yun yung nag-trigger sa akin na pumasok. Pero Pads, love life before that, wala? Wala. Wala. Kasi baka mamaya, di ba, yun yung usahay man kay, di ba, ang trigger yun sa mga, nganong mo sulod sila is na broken-hearted or pero ikaw talaga, what you're thinking is sa buong buhay mo na ilatag ng piety ng magulang mo, may trigger, pasok. Pero was it that easy for you or mahirap kasi wala akong background sa parish life yun ngang first few years ko sa pagpasok ko sa college seminary. Pero hindi na sa Iligan, sa Dipolog na. Kasi na timing na yung kumpanya where my father worked as supervisor, na bankrupt. So he decided na umuwi sa Dapitan. My father is a Dapitanon. Doon na nagsimula. And Dapitan is part of the Diocese of Dipolog. And Dipolog has a seminary, college seminary. Doon ako pumasok. Yung first few years ko, grabe ang struggle. Kalbaryo. Di ko alam anong gagawin. Sa liturgy pa lang, di ko alam kasi nagsisibma lang kami. Churchgoer lang kami. Pero kumbaga backstage, you didn't know. Wala. As in zero. Stranger.
sa liturgy, buhay pare. Kaya I am very proud na walang halong parang no strings attached yung pagpasok ko sa seminaryo. Kasi may mga nagsasabi no na pumasok sa seminaryo kasi may mga benefits na ganito, ganyan. Or may kilala. Tapos sakristan ka or convent boy, alam mo na pag sumasama ka sa pari sa baryo, may manok, lalo na sa mga probinsya, may Bisaya, manok, no? Yes. Masarap yung pagkain. Ano yun, hinatukan yung tawag namin yan, yung mga native na native manok. chicken. Masarap yung pagkain, yung entitlement na pag sumama ka sa pari, sikat na sikat ka, no? Wala ako nun, zero ako nun. Kaya I am very proud and thankful to God na yung pagpasok ko sa seminaryo ay talagang sincere na walang strings attached. Na walang nag-push sa akin na magpari ka kasi para entitled ka, para may benefits ka. Wala akong alam sa ganun lahat. Pera, wala lahat. Yung very authentic talaga, pure yung intention. Pero in terms of adjustment when you were... Kasi biglaan yung shift, I guess, from the normal schoolboy life of the high school and then pasok ko po ng seminaryo. Was there like a shock for you? Meron in some aspects pero hindi mahirap kasi meron na yung sinabi kong yung foresight no na ginawa nila mama and papa for me along the way for many years since I was a little kid. Hindi na mahirap kasi yun na yung bridge na nagko-connect na yung piety nila mama, yung upbringing sa religiosity. Hindi na mahirap. Kasi parang similar lang din sa loob eh. Alam ko na magrosaryo. Yes. 'Di ba? Yung prayers, yung misa, yung everyday. Pero yun lang yung function, yung mahirap, yung sa liturgy kasi minsan ikaw yung naa-assign mag-serve. Anong una? Yung wine, tubig. Kailan to? Yung hugas ng kamay, no? Yung anong ibibigay, anong sunod, 'di ba? Tapos as early as grade 3 natuto na akong magitara. Okay. Parang So at least may isang skill din na nadala doon. Nadala ko. Kaya, since pumasok ako sa taong 2000, hanggang... Ilan kayo sa batch nun, Father, na pumasok? 21 kami. 21. Yung napari, 4 lang. Okay. Galing sa original batch, no? So, yun yung nadala kong talent. Isa din yun na parang naging... consolation sa akin na may mako-contribute ako, yung music. So ako yung, as early as yung neophyte year ko, confident na ako magitara. Kasi alam ko yan eh. Kasi, you didn't serve eh. So, di ba sabi mo, hindi ka nga nagsaserve nung kabataan nyo. Pero, eto, magsaserve ka na sa misa, okay lang. Kasi parang almost, ano naman, parang jamming-jamming lang din naman. Kasi nga, yung rason why I learned how to play the guitar is because sumali yung mama and papa ko sa Couples for Christ. CFC. Kasi malakas sa Iligan City yung CFC eh. So ako yung gitarista sa mga prayer meetings, dinadala na ako. Yun lang yung service ko. Bago ako pumasok sa seminaryo, wala akong parish orientation. Yun lang yung Couples for Christ. Yun lang yung ko. Malamang may mga viewers tayo na Couples for Christ na nanonood. Minsan nagmimisa ako sa mga convention sa Couples for Christ. Ina-acknowledge ko talaga yun. Pinapatayo ko sila mama and papa. Because of the Couples for Christ, naging pari ako. Parang ganon. Yun yung connection eh. Guwapo kaayo. Guwapo kayo. Guwapo and guwapo ka. Internally, externally. Pero, Pads, so, nung 4 years ka, doon ka sa Dipolog nag-seminary for college. Doon na. Ano yung you were undergoing philosophy? Philosophy. 5 years. 5 years? Bakit nag 5 years? Or kasi may neophyte year na non-academic. Ito yung propadeutic ba yan? Propedeutic stage. Yun yung propedeutic stage. Non-academic yun. Saka ka pa mag-first year to 4th year na academics. Okay. And then, saan after? Theological studies sa Cagayan de Oro. Bakit sa si or parang everyone was being sent there? Ganun hindi po. Maraming options eh. UST, San Jose, may Davao, may Uzamis. May mga pari lang akong nakita noon na galing doon, alumni,
Oo. na parang na-inspire ako na susundan ko to kung saang seminary siya. Kasi maganda yung pinakita niya sa pagkapari. Yeah. So Oo. anyway, yung sa VNA, it was how many years naman, Father? 6 years. 6 years. 6 years. Kaya, kasi may isang, yung non-academic year, yung SPFY na tinawag naming Galilee year, Yeah. plus may 1 year na ministry year. At doon tayo magko-connect kasi yung 1 year na teaching regency ko sa Kabanglasan, Bukidnon. Kaya the first time I saw your videos, yung mga mash-up ba yung tawag doon? You were in that place. Nasa Kabanglasan. Kabanglasan. Actually. Oo. Sabi ko, hala, yun yung kuha natin hindi pa tayo magkakilala Yeah, noon. oo. First videos na nakita ko, Kabanglasan ka eh. Oo. Yung background mo, parang familiar ako sa background mo. Parang familiar ako. 1 year ako dun eh. For context sa mga manonood, ang Kabanglasan is one of the many Jesuit mission areas in Bukidnon. Yung isa, 'di ba, yung Pangantukan, yung sa mga Talaandig naman, Mirayon, tapos may mga sa Higaonan, etc., Zamboanguita. Pero ito, yung sa Kabanglasan, dito yung mga IP naman, mga indigenous people na umayamnon or umajamnon, Oo. 'di ba, na ano. I think if I'm not mistaken, Pads, yung nakita mong picture ko, yung tumutugtog ako sa parish mismo. Oo. Na Ang ganda ng parish ngayon, di ba? So, nakailang years ka doon, Father? 1 year. 1 year. And 1 then what year. did you teach? English and Christian living. You sa taught- Father Leone Memorial School. Sa Flems. Oo. Okay. And then so you had to live in Yes. in Kabanglasan. Doon talaga sa kumbento. Yung parish priest doon, yung talagang Jesuit. oo, si Tatay Matt Sanchez. Oo, yung talagang lumad yung by heart and by lahat ng aspeto ni Tatay Matt Okay. Sanchez. Oo. No? Siya yung parish priest that time. Doon ako nakatira sa parokya. Kumakain kami kasama sa mga umayam noon. Oo. How was your experience? Meron ka po bang parang spiritual director or si Tatay Matt? Tatay Matt talaga. Si Tatay Matt. So, can you explain lang para sa ating mga viewers, sino Oo. si Tatay Matt ba? Siya yung sa pagkakaalam ko from Bicol siya eh. No? Para mas bate po ata eh. No, so Bicol. Mas bata, parang ganun din. Parang Bicol region ba yun? Tama ba? Oo, if I'm Oo. not mistaken po. Jesuit priest Yeah, oo. na parang ilang taon na siya? 90 na ba siya? O 89? Parang 91. andun na. Yes, Okay. yes. Yung lahat ng pagkatao niya, although by blood, hindi siya lumad. Pero I can describe him na more than 100%. No? Na yung puso, lahat yung being niya is para sa lumads talaga. Andun na yung buhay niya eh. Oo, grabe. Pero 'di ba sa salitang Bisaya, may ibang word, may ibang meaning yung lumad din. Yung lumad na parang talagang galing ka sa lugar na yan. Oo, lumad. Oo, Yung, pero meron din yung lumad na IP. OIP, yun Oo, yung oo. church term. Yeah. In IPs. Actually, yun, I've met si Father Matt, si Tatay Matt Oo. niya din. And alam mo yun, parang when you meet Tatay Matt, you'd feel na aalagaan ka niya. Very gentle. Very gentle. Kind-hearted talaga. 90 Grabe. plus na ano. And then sumasakay pa yun ng motor. Oo, motor, tas kabayo. Naglalakad pa during his time. I think one of the books ng Jesuits in Mindanao, hindi man siya yung cover, pero Oo. isa sa mga spreads mukha niya eh. Oo. Yung nandun. Anyway, Father, going back to your life in Vianney, no? Was there ever a moment na ang tagal din naman ng seminary life, 'di ba? Na Oo. ano. Pero was there ever a moment na parang oops, wait, para sa akin ba talaga 'to? Nagkaroon po ba ng ganun na Okay. Actually, di ko naisip yan eh. mm. Kasi simula pa lang nung pumasok ako, minahal ko 100% yung buhay seminarista. Kaya nga I am very proud na I never engage into any other relationships. Kasi naalala ko pa yung sinabi ng formator namin Yeah. na kailan ba kayo
magiging celibate pag naging pari na. Hindi. As soon as pumasok na kayo sa seminaryo, be a celibate already. Yeah. You live out celibacy. Oo. And I am very glad, I am thankful to God na parang for 11 years talagang nabuhos ko yung 100% ko na love. Kaya hindi ko naisip yung tanong na Hindi para ba ganun, sa no? akin to? Oo. Fix na ako eh. Parang, Yeah. para sa akin to. Yung exclamation mark, not a question. Oo. Grabe, no? Yung grace of God. Oh, grabe. Para sa akin to. Pagpasok ko pa lang. Although may mga fears, human fears, Yeah, yung paano sa liturgy, kasi wala akong background, no, sa parish life. Pero, generally, parang na-fix ko na yung sarili ko na para sa akin to. Grabe, no? Grabe yung grace. Yung I think yung ganyang insight po na I remember this book. The author is Mark Manson ata yun. Pero hindi ko na nababanggitin yung pangalan ng libro kasi may mura yung pangalan Pero it's not about giving na parang what part of life na alam mong taas kaayo or pinaka-challenging talaga, pero you'd be willing to go through. Kasi, di ba, parang may mga fears man na pero worth it naman eh. Kasi, Pero ang gusto kong mag-backtrack ng konti, Father, for those perhaps discerning, perhaps not just for priesthood or sa career, yung mga ganyan, paano mo pwedeng mapalabas yung 100% na ganyan? Gets mo ba? Parang, kasi there will be fears, of course. Human as we are, there will be fears. Pero, ano yung magpapasabi sa akin na, yun, I like yung energy, na 100% eh. Pero, so I admire that. Pero paano? Kunwari ako parang hindi man ako 100% all the time. How? Ano pa kaya? Okay. Parang kindergarten answer lang na very basic. You just accept it right from the start. Right from the start, accept that vocation and love it. Give everything to it. And the rest talagang sasabay na lahat. No? Sasabay na lahat. Fall in love, stay in love sa kung ano yung bukasyon na ibibigay o pipiliin. Yes. Dapat kasama na rin yung cooperation. You have to choose it eh. Although God's grace lahat yan, binibigay ng Diyos. Pero of course, you have to choose. You have to be there. Yung sinabi na stay in love, fall in love, and ano nga yun? It will decide everything. It will decide everything. Hanggang matapos ka, hanggang maging pare, hanggang mamatay, yung love mo mananatiling 100%. Grabe, ramdam ko yung energy, Father. Ramdam ko yung energy. So, Oops! Teka! Abangan ang susunod na kwento ni Father Dags next week dito lamang sa Mama's Boys. 2012, April 18. So, 13 years na sa pagkapari. Kaya nagtapos ako ng Masters in Philosophical Research. ilang years na? 2 years. What year was that na COVID time. COVID time. COVID time. For online. Online. Online na Lasal. Online ng Lasal. Yun, nung finalo kita, okay, lingaw kaayo or nakakaaliw yung yung the way that you give homilies, etc. May hapon! Maayong hapon! Nakita ko sa sarili ko may talent ako sa charismatic preaching. Yung the way I talk. Yeah. May talent ako for this. Sayang naman kung If dirira. dito lang sa four walls ng dito simbahan lang. ko magagamit to. I met a horrible accident in 2017. Okay. March 26 at kaya nabali itong dalawang kamay ko. Oh my gosh. Talagang yung nakita mo yung advertisement ng KitKat na have a break, have a KitKat. Okay, Ito yung na-visualize nangyari. ko na stop. Grabe, as in, horrible accident.